about Jezebel spirit. Atong sayron ug unsay mga kalimadon manifestations nga naay Jezebel spirit naka-manifest. Okay. So, Jezebel means unmarried and then chaste. Unmarried. Wala gid siya na minyo. Ano wala siya na minyo? Kay dili siya gusto og commitment and responsibility. Gusto lang niya free siya nga kung sa iyang gusto. Unmarried. So, dili siya gusto magibinyo, dili siya minyo. Pag sige na siya, lakag, sige lakag, o kinsa ilakon nga, gusto nga, lalaki. Isakin siya iyang gustuan, iyang sundon. Okay, let's proceed. So, nga diri sa, wala na pa naputang sa first king. So once when Jezebel had tried to kill all the Lord's prophets, Obadiah had hidden 100 of them. Okay, 100 of them in 2 caves. So, sa diha kuno nga si Jezebel, iyang ipapatay ang mga prophets ni Lord, mga propeta ni Lord, mga alagad ni Lord. Obadiah had hidden 100 of them in 2 caves. Si Obadiah, in taon, naluoy sa mga propeta nga engailhan, ang 100 ka buking gitubigan ito sa langob, sa 2 ka caves. Diba? Iyang gikuan. So kung naay gusto mo patay, naapay gusto mo panalipot. So katong gusto mo patay sa mga alagad sa Ginoo, na lain sa mga alagad sa Ginoo, it means kana nga spirit dili jud na mao, dili jud na iya sa Ginoo. So Jezebel tried to kill all the Lord's prophets, but Obadiah nangit nagpamaagi nga ang mga kaila niya nga mga prophets nga 100 ka buok iyang ipangtapugan sa cave. So mas maayo nang mailahan ta nga lagad sino dito magtago-tago. Kung kinsa gamiton si Ginoo mo panilipod nato, mabaw-an ta identified ta nga kana isa na nga itipig tapigi kay delikado yung kinabuhi. So even Jesus, di ba? Like si Jesus, apat yun siya. And then gisibat siya. So he put 50 prophets in each cave, tag 50 kada langob, and then supply them with food and water. So siya ay tag-adto dito, ingana siya kaisog, courageous nga utapig sa mga alagad sa Ginoo. Iyang sacrifice and time mo adto dito dalag pagkaon. Kay naay gigamit sa yawa nga gusto sila patyon para mapuo ang alagad sa Dios. Anong gusto sa ni Jezebel nga patyon ang mga alagad sila mapuo para wala nay magwali ug ang iyang mga propeta mo nay magwali para ma-deceive ang mga tao. So ingana, until now she's doing that kind of activity, that kind of strategy. Okay, so let's proceed to the next one. I forgot to kuan sa na nga ang verse ana. Let's proceed to the next one. Okay, so when Ahab got home, pag uli na ni Ahab, bana ni Jezebel, si Ahab ang hari, he told Jezebel everything Elijah had done. Isulti ni Ahab kang Jezebel ang gibuhat ni Elijah nga gipamatay na niya ang 400 prophets ni Jezebel, including the way he killed all the prophets of Baal. Sa isa tanan ni Ahab sa iyang asawa. So Jezebel sent his message to Elijah. Isog siya no? Para siya hari. Kay ang Jezebel spirit mo hari-hari. Napadala pagkabalo ni Jezebel nga na itabo ang 450 prophets, ipangpatay na ang mga tao na ulawan na siya. So nasuko siya. And then siya, may the God strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them. So gusto niya nga patinipod si Elijah. And siya nga, may the gods nga ang mga Diyos-Diyos mapatay na ko.
even kill me kung ining orasa o ugma di na ko mapatay si Elijah atod pa sama sa ibang patay sa akong mga propeta mga iyan yung mga galamay. So Jezebel has prophets atod pa na siya mga propeta. Okay, mga propeta. Let's proceed to the next one. So number 2 is controlling anyone even if she is not in authority. Isa nga timailhan sa Jezebel spirit mo control ni bisag kinsa nga iyang gusto. Even if she is not in the authority, bisag wala siya sa otoridad. So dili lang sa position, but in many aspect we can identify that there is a Jezebel spirit. In what way? Isa po na sa relationship na ginakontrol ka sa relationship. Babae mo na siya. Kung babae mo control sa relationship nga demanding kay siya ang say gusto niya, that's Jezebel spirit also. So the Naboth the Jezreelite had a vineyard in 1 Kings chapter 21 verse 1 to 2. Si Naboth nga taga Jezreel or Jezreelite, siya had a vineyard na siya kaparasan in Jezreel beside the palace of Ahab king of Samaria. Ang kaparasan ni Naboth abay jud kuno sa palasyo ni Ahab dito sa Samaria. And after this, Ahab said to Naboth, ingon si Ahab kang Naboth, give me your vineyard that I may have it for a vegetable garden because it is near my house. Siya nga ihatag sa ako or ibaliton aron nga iya kunong tamnan o mga utan or gulay kay duol man sa iyang palasyo or balay, and I will give you a better vineyard for it. Ako tangang bayluan mas nindot pa kini lang kay duol sa akong palasyo. So he changed, if it seems good for you, I will give you its value in money. Siya sige, ako paliton sa sakto gid kantidad. Bayloon taga aron niya mapalit pagkadto kag lain nga lugar kay ini duol man sa kuha. So gusto niya paliton, kaya gusto niya himong garden. Let's proceed. But Naboth said to Ahab, itubag si Naboth, the Lord forbid that I should give you the inheritance of my fathers. Kana, giniha ka na nga statement. Na ang pinga nato ang kabilin sa atong kinikanan. Kay mo onay handumanan sa ilang pagkugi kahago. Dili na to i-taken for granted ang ilang mga kabilin, handumanan. Because importante na siya. Mawala atong ginikanan, pero ang mga kabilin, ang mga kaptangan nila, atong ampingan. Kay usana ka, handumanan nato nila. So wala ni sugod si Naboth mo ang isa sa balaod sa Israel, ang ilang mga properties, dili basta pwede ibaligya. Kung ibaligya man kay kinahanglan, parian tera. Kung dili igsuon, kay di gid mo adtog lain. And there are countries also in China, dili kapag ka pwede basta magbaligya. Na mga countries i-practice ang balaod sa Israel. And it's good to implement that kind of kuan kay para ma-preserve ang mga inheritance, ang mga properties. Kung mahilig lang tagbaligya, baligya, wala nada. We have to value things, value relationship, value everything that are valuable. Amen. Pwede kayo murag passive lang, murag na wala nang nasa chapuiran na dayo na. So ingon si Naboth, dili mo tugod ang Ginoo nga akong ihatag kanimo ang kabilin sa akong amahan. Fathers, kaliwat, kita sa kaliwat sa akong amahan. And Ahab went into his house, vexed and sullen because of what Naboth the Israelite had said to him. Niuli, siya nga nagsakit ang duka, naguol siya. I will not give you the inheritance of my fathers. Isa di na ko ihatag ni mo, di na ko itugot.
And he lay down on his bed and turned away his face and would eat no food. So naguulog ay si Ahab. Nga ang iyang gusto wala na kuha niya. So wala na siya ni kaon. Naguul. So naay makita na to diri no nga naay mga tao sama ni Ahab kung dili gustuan silang gusto magluya di na mo kaon. Wala alang gana sa pagkanikay-sikay sa ilang pagkinabuhi sa matakadlaw. And it's not good to have that kind of attitude. Ganong dili man maayo. Kay makadaot sa atong gabalingod ug makadaot po na sa uban. But Jezebel's wife came to him and said to him, "Why is your spirit so vexed that you eat no food?" Sa ngano na ingana naman ka? Anong naluya man ka? Budi ka ganag kaon. So, ato makita nung kung wala ang espiritu sa Ginoo nato, dili ta makadawat na ang atong gusto wala nakuha. Isa natin mailhan. If the Spirit of the Lord is not in us, we could not able to accept that what we want cannot be given to us. Kaya kung nais ito sa Ginoo sa ato, makadawat tag, maka-adjust. Dili ta mamugos. Kaya ang pagpamugos, dili dyan na iyas Ginoo. Wala ganit tag ipugos ni Lord sa pagdawat sa kaluwasan. Wala tag ipugos because the Lord is not forcing us. Is not controlling us. But the other one, Satan, the devil, is opposite than who God is. Mamugos gid siya, makontrol gid siya. Masuko gid siya, dili siya matuman. So ingana siya ang pag-differentiate. Pag-compare sa duha. So if our spirit is ingana ka manipulative, ingana ka selfish, ingana ka kung ano, dili jud siya maayo. Okay, let's proceed. And he said to her, "Because I spoke to Naboth the Jezreelite and said to him, 'Give me your vineyard for money, or else if it please you, I will give you another vineyard for it.' And he answered, 'I will not give my vineyard.'" So di anay sila. Ingon, nagsulti si Naboth sa iyang asawa. Palagi na nahitabo, nato kang Naboth, akong gihangyo nga akong baliton ang iyang vineyard kadto sa palasyo kay akong tamnan og garden, o akong himuon og tamnan og mga utan. Niya tagaan ginako siya ng presyo niya, o palit man siya og lain pud nga yuta. Kay kanang gusto lagi nako ang yuta, di magud ihatag kay ngano daw? Dili nako hatag ang kabilin sa akong amahan, mga kaliwat. Kana siya. Huwag mo dyan na akong palugan. Wala mong yuta sa bukidnon, anak mama ibalik yan. Ingan ko, Lord, kabalo ko sa kasing-kasing di ko gusto. O gusto na ko, Lord, ako rin makapalit. Kay, ingan na dyan nakabilin. Ang handumanan, memories ninyo anang gapita. Importante siya. Ang kwarta, mawala ra siya. That memories are important to remember. That ingana mo, anak mo, nag-enjoy ng inabuhi, nagsugod sa panginabuhi ng gapita. So Jezebel's wife said to him, "Do you know, govern Israel?" Di ba ikaw may hari sa Israel? "Arise and eat bread and let your heart be cheerful." Sa tindog na, ug kaon, ug pagkalipay, "I will give you the vineyard of Naboth the Israelite." Nga nag-ihatag man niya, nga di ba siya tag-iya ato? So sa ato pa, mangangkon siya, mangita siya pamaagi maiya. By force. By, sabi na, anan nga pamaagi ihatag. So I will give you the vineyard of Naboth the Jezreelite. So sa pasabotan niya, muhatag kagasa sa tao nga imong kanang gigugma nga nakapasakit ka sa abang tao. It's unright
It's not right. It's not fair. So, dili pwede manghatag ta, magpahimuot sa katao, pero ang kadaghanan, naguol na sakit. It's good to give gift, but not all gifts. Not all gift. All gifts are given in the right way. Siya, kung ihatag nimo ako ang kaparasan ni neighbor, kaya na siya plano nga dautan. So, dili ta ng giver, generous giver, are right before the Lord. Dili ta nang magyatagon, maabundansya manghatag, matarong atubangan si Ginoo. So she wrote letters in Ahab's name. O siya, yan itong initiative, ako bala. Naging mo siya letter. Gipangalan sa iyang bana, kaya hari man, gigamit ng authority sa iyang bana. And sealed them with his seal. Gisilyuhan niya para ligon. And she sent the letters to the elders and the leaders who live with Naboth in his city. Yan ang gipadala sa elders and leaders na nagpuyo dito sa kanang ubaninapot dito sa city. Iya to. Pamaagi. So, si Jezebel mangitag pamaagi, dinautang pamaagi para lang makapalipay siya sa iyang gusto pahalipayan. Yan na siya. Magpa-please siya o tao. To please people with her negative na mga pamaagi, negative ways, wrong ways. Let's proceed. In her letters, she commanded, sa iyang sulat, nagsugo siya, call the citizens together for a time of fasting. Isa tawga ang mga tao kay magpuasa. So, ano na to ha? It sounds religious. It sounds religious. Sa letter niya, tawga ang mga katawhan. Magtigom kay magpuasa. Sounds religious. Because just one of the manifestations of Jezebel is magpuasa pa siya. And give Naboth a place of honor. Grabe, no? O during ang nga gathering, ipalingkod si Naboth sa dulungganon nga lingkuranan. Murag sounds good. Pero yung motive is very bad. And then sit two scoundrels across from him who will accuse him of cursing God and the king. Kana. So, ipalingkod siya sa dulungganan nga lingkuranan anang panahon na sa pagpuasa. Pero, matag kilid niya, kitunga siya, ipalingkod tong mo-accuse kaniya nga siya nagtunglo sa Diyos o nagtunglo sa hari. Which is not true. So, maayo siya mamaka. Maayo siya mahimong istorya para lang maangko niya iyang gusto. Wala isa sa kuan sa Jezebel spirit manifestations. So, primero, abi na to. Nindot. Pero ang iyang motibo, daotan. So nga na ha, let's be careful that our words are good, sounds professional, sounds religious, sounds godly, sounds righteous. But when our motive is very wrong, very wicked, in the sight of the Lord, di orok ya punta. Wag yan po. Pwedeng we deceive people, but we could not able to deceive God. Pwedeng mailag na ito mga tao, pero di na ito mailad si Lord. He is not after of our words that are just pretentious, but He is looking directly sa atong heart, atong motive, atong mind. So, place of honor ibalingkod, pero ingon siya, patungi siya sa duha ka tao nga pasmanginlan siya, i-accuse siya, nga nagtunglo siya sa Ginoo, nagtunglo sa hari, which is wala jud na katotohanan. Then take him out and stone him to death. So accuser siya o murderer siya. Control. O gamit og authority.
Pwedeng dili, wala ka ba ng mga tao sa itong plano, madautan, but God knows already. I forgot the scripture that says, bisan pag wala ni mo nagisulti, apan ingon ni Lord, ipadayag na ni Lord, pinagis mga langgam, aron madayag ang tanan. Because what is done in secret in the darkness will be exposed in the light. Take him out and stone him to death. Kaya kung mamatay na, wala na yung makapugong sa iyang yuta na ilog na. Manang purpose. So the elders and other town leaders followed the instructions Jezebel had written in the letters. Kaya apay mangilag sa hari. Which is ang hari, wala ginasing-kasing-kasing kuna-kuna. Naanas kasing-kasing kuna-kuna ni Jezebel nga iyang asawa nga gigamit sa yawa. So, pwede nga ang bana butan-butan apan ang asawa pagkadaotan. Diba? Dili man biya gyud ingana kadaotan si Ahab na influence ng siyas ing asawa nga super kadaotan nga grabe giharian sa yawa. Jezebel, babae man siya, feminine, pero ang manipulate sa iya is Satan's spirit. Because Satan can use man and woman, even animals. So ingana, sounds feminine, but the spirit behind is masculine. It's Satan. So, ang elders o mga town leaders, nisunod kay order baya sa king kuno. Pero wala ikinason ako nagkasing-kasing sa king na nasing asawang si Jezebel. Because Satan wants to succeed sa iyang plano. Dili siya gusto mapalpak sa iyang gusto. So kung natay gusto, nga di ta gusto mapalpak, bisag dili na maayo, kabalo jud ta kun sa mga spirit nagpaluyo anak, di jud na iyas Ginoo. May ganita by hook or by crook. Anak ta, that kind of statement is a statement that the Spirit of the Lord is not really in us. Okay, let's proceed. So they called for a fast and put Naboth at a prominent place before the people. Kaya mga instruction. Isod po kayo supakon because wala man sila kabalo. Nadili dito sa hari. Sa asawa dito sa hari. So say pasabot. That can be very possible even in our present time. Ang hari gimanipulate sa queen. Hello? Naas ni Bible nga utukan ka ayong asawa kay ang yawa bright ba ang yawa o sa iyang ka bright impierno iyang ipaingnan. Hello, di ba? Sa ka bright sa yawa impierno paingnan, di wag sila na sa langit. So then the two scoundrels came and sat down across from him. So katong duha nga ilang lanuhan na nga mulingkod tunga ni Naboth. And they accused Naboth before all the people, saying, he cursed God and the king. So si pasabot daw, mangita jud ang kaaway og ilang tao para gamito nila mamaka. Mudaot sa matarong para ang dautan nilang plano matungan. So kung mabiktima ta ni Jezebel, mahimo ta niyang tauhan, luoy jud ta. Luoy jud ta. So, natuman ang gusto ni Jezebel nga ang iyang gibayaran man jud to. Atod pa gi-accuse nila si Naboth nga gitunglo niyang ginugang hariwa jud na bisag gamay di jud na tinuod. So he was dragged outside the town and stoned to death. Oto nagbalampuson gid si Jezebel. Gibuyod dayon si Naboth sa gawas sa ilang lungsod o gibato hangtod namatay. The town leaders then sent word to Jezebel, Naboth has been stoned to death. Report na din ang mga town leaders kang Jezebel nga gibato na siya. Siyempre kung batuan patay jud kay
Nagsatag sila mo bato. Ganang 100 mo bato. 5 kabuk mo bata na pulo. Ano? Pila kabuk mo bato. Kaya mo man to ilang judgment batuon. Kung naay makasala, kung ang punishment is death, batuon silang tanan. Ato sa Philippines sa una, katong electric. Sa to? Oo, sa to term ato. Bitay. Bitayon siya. Electric chair. Nato term, nakalimot ko, anak. So, yan. So, ang matarong na biktima sa dautan kay nailad ang mga tao sa Jezebel spirit. So, lethal injection, diba, isa na pamagi sa prodili sa ang Israel, dili dyan nga na stone to death yapon sila. Okay, matod pa. Let's proceed to the next one. When Jezebel heard the news, she said to Ahab, "You know the vineyard Naboth wouldn't sell you." Diba? Kabaluman ka nga dili baligya ni Naboth ang iyang kaparasan. Well, you can have it now. Proud kay siya. Naihantag simba na sa imo na. Naimo na. Ang imong kasugan, ang imong kagulan. So giving gift from the wrong way can please the people who do not know what's behind of that gift. But before God, it's not pleasing before Him. So Ahab immediately went down to the vineyard of Naboth to claim it. But the Lord said to Elijah, sana man ang puson man si Jezebel. Gisugo na dayon ni Lord si Elijah. Go down to meet King Ahab of Israel. Sa Elijah, naog diha. Tagua si Haring Ahab sa Israel, who rules in Samaria, nga naghari sa Samaria. He will be at Naboth's vineyard in Jezreel. Sa naanap to siya sa kaparasan ni Naboth, claiming it for himself. Iyan ang giangkon. Kaya patay na si Naboth. So nagya po na karon nga gusto mo angkon sa yuta para maangkon nilang yuta o patay. Because it's already in the Bible. Bloodshed ang kapalit. Pero tanaw na to og unsay dangatan ni Jezebel sumara sa inyo ni Lord. So gisugo na si Elijah na diha tagbua ang hari. Tuan na siya sa kaparasan ni Jezreel. Iyan ang giangkon kay kaparasan ni Naboth sa Jezreel. Kay iyan ang i-claim kay apiniyag kanang sana maayon na kay dagan sa tanan. Let's proceed. Give him this message. Pero kay bisag ihatag ni nga mensahe Elijah kang hari. This is what the Lord says. Mo nang kingon si Ginoo. Wasn't enough that you killed Naboth? Insya. Dili pa ba igo nga gipatay nimo si Naboth? Nga naman nga, siya na, dili pa ba enough that you killed Naboth? Wala ingon nga, that Jezebel killed Naboth. Nga naman. Iya ba nga lalo, iya ba silyo? So, kunay-advance niya po siya. Kaya iya mga authority gigamit. Motong na, ingato ang mga elders o mga katong katao ni gamit. Must you rob him, imubot pa siyang tikasan? Because you have done this, in siya ka, imo maning gibuhat. Dogs will lick your blood at the very place where they lick the blood of Naboth. Grabe. Sa tungod kay imo maning gibuhat, ang mga iro mo tilap sa imong dugo. Sa dapit mismo nga didto pud itilap ang mga iro sa dugo ni Naboth. Because what you sow, you will reap. Naangkon nila pero naay umaabot nga punishment, judgment. O dili lang siya, worse pa ni. So pwede nga mag-succeed ta kunuhay sa itong wicked plans without knowing that ahead of us ang punishment na giandam ni Lord. Because sa tulad nga si Lord, He will not let the wicked go unpunished. Dili tugutan ni Lord ang dautan
nga makalakaw nga walay silot. Sumuto, wala man kabalo, pero si Lord nagpadali balo na ni Prophet Elijah. So na mga panahon, ipadayag ni Lord, nga mo ni salaan ng tawhana, busa badlong. So nang kontra gyud ni Ahab, ni Jezebel, si Elijah. Because of the message, kay gina-rebuke gid sila, ginasultian gid sila sa ilang mga sala, para maghinulsol, but wala jud, dahil gyud. So, my enemy, you have found me, Ahab explained to Elijah. So, magsulti ni Lord, timing pod nga nagita ng duha. Ingon si Ahab, oh, akong kaaway, ingon na jud kong nakitaan. Oh, matod pa. Yes, Elijah answered, isa, oo, I have come because you have sold yourself to what is evil in the Lord's sight. Hait ka ito, no? Ingon si Elijah, tubag siya. Oo, ani ko kay, iba na magibaligya imong kaugalingon sa yawa or sa dautan, ato ba nga sa Ginoo. So, sa pasabotan nga, as we do evil things or wicked things, nakikovenant na ta sa kaaway. O gibaligya na nato itong kaugalingon. We sold. Ato nang gibaligya. I have come because you have sold yourself to what is evil in the Lord's sight. Wala na ganun nagpagamit, ba't gibaligya na? Sa tingon ni Lord pud, what shall it profit a man if he gains the whole world and he loses his own soul? Unsabay kapuslanan sa tao nga maangkon nga tibuok kalibutan apan nangyan malaglag. So we should think this reality that worldly things will just pass away. Worldly things will bring us far from the Lord. And worldly things can bring judgment if we are not careful to handle the things that are in this world. So now the Lord says, igon si Elijah, og ang Ginoo nag-ingon, I will bring disaster on you and consume you. Kana. So, maghatag ko katalagman, da kanimo og lamyon ka. I will destroy every one of your male descendants, slave and free alike, anywhere in Israel. Isa ra ing gipatay si Nabot, pero ang tanan niyang mga laki nga kaliwat og mga sulugoon niya, slave and free alike, mga ulipon o bili-ulipon, anywhere in Israel affected. So when a wicked leader reigns wickedly, the people are affected. If our leader is used by the enemy already, manipulated by the enemy, deceived by the enemy, oh, what can we expect? But wickedness and punishment will come. And that's part of the manifestations of Jezebel's spirit. Lying siya, accuser siya, manipulative, murderer siya. Sounds good ang iyang presentation, but the intention is so bad. Diba? Sounds good yung presentation, mag-fasting ta. But the intention is so bad. So, let's not be complacent sa mga sound words that we can hear. But inwardly, dili maayo ang iyong gibati. Mas maayo pang muprangka-prangka ta, isog-isog ta, pero sakto ta o kasing-kasing motibo. Kaysa atong pulong perting tamisa, pero atong kasing-kasing perting batia, perting paita. Nga naragin na siya. Asa man ka gusto. Nga murag, kita ni mo nga isakitan ka, pero para sa kaayuhan. Kaya sige, ayo kang istorya, pero apat yung laka. Let's proceed.
I am going to destroy your family, Abraham. Isa kaigit, patay ba? Sinabot ra. Pero ingon si Lord, akong patyon ang imong pamilya. Di ba sakit kayo ng aming sahi? Sakit siya kayo ng aming sahi. May mga panahon nga aming sahi sa Ginoo sakit. Kay si Lord na sakit pud sa kasakit. Nga ilang gipadangat sa ilang pagkadautan. Babay nga nita, di ko ganang alagara, kanang nga, prophet, kanang nga pastor. Lain mong kaig siya mga wali. Unknowingly, it's coming from the Lord. He just rebuked. He just warned His people, His servants. Sa akong laglago ni mong pamilya, as I did the family of Jeroboam, son of Nebat, and the family of Baasha, son of Ahijah. For you have made me very angry and have led Israel into sin. Prangka si Lord. Laglagon ta kasama sa pamilya ni Jeroboam nga anak ni Nebat. O ang pamilya ni Baasha nga anak ni Ahijah. Kay imo akong gipasuko pag-ayo or gipalagot pag-ayo ug imong gigiyan ng Israel sa pagpakasala. So if we are a bad influence, a wicked influence, in the sight of the Lord, noted na ta, na dili maayo. So you made me very angry and have led Israel into sin. Gipalagot jud ko nimo sa imong binuhatan. Nalipay ka kay maimo ng kaparasan ni Nabot. Pero wa ko nalipay nimo og sa imong asawa. O kay wa ko nalipay, dili mo magmalipayon. Imong pamilya ang giharian. Affected na ang tanan. So that is why, no matter how hard is the challenge that we are facing, stick to godliness, righteousness, in order that our future is still bright, hayag. No punishment, no consequence. Kay ang atong ugma, taas. Dato, consumable ra ang tanang butang sa kalibutan, pero ang blessing ni Lord is multiple and unlimited. Bahalag dili nga na kadako. Basta kay wa tanagot ni, wa tanga, sana nagka sa pagnginabuhi. The members of Ahab's family who die in the city will be eaten by dogs o kunanawa. And those who die in the field will be eaten by vultures. I-prophesy na nga ang mga membro, ang kabahin sa pamilya ni Ahab, mamatay diya sa syudad o kaunon sila sa mga iro, kunis-kunison sa iro. So verse ang ilang ganatan, si Ahab nakadungog ani. Ibig incited na siya, malipay na siya ato sa kaparasan ni Nabot, kaya maiyan na lagi. Pero pagkanog sa message, nag-change ang iyang gibati. Because of the message, which is so sharp, so bitter. Hait o pait ang iyang message. So sometimes, ang atong kalipay ma-turn into sadness, bitterness, because of the message, the right message, the true message coming from the Lord. May nga tanga, sa itong mensahe ang kanina, kasakit, wala siya kawadumdum nga naa siya gipasakitan, naa siya himong dautan. Sometimes we are just defensive because we want always na ang mensahe pabor na to. Which is not that way. Because God knows. And matod pa, and those who die in the field, o katong mamatay dito sa uma, will be eaten by vultures. Kaunon sila sa mga vultures, kana mga dagko nga mga langgam nga mukaon gid og mga patay, kaon og mga tao. So, eaten by dogs ang nasa city matay, ang nasa field sa yuta o kaunon sila sa vultures. Sakit kinang ang mensahe. And then, syempre, imuto na donggan ni Ahab, kang Elijah nga prophet.
Kung ikaw hari ato, napa ba kay panahon ikalipay? Kabalo ka nga, muna dalata sa pamilya. So ang iyang pamilya, kung naapay butan-butan ato, mga among na. So mula, kung atong sabto mula the more I read the Bible, and many times ako naman giwali, the more I knew the Lord through His Word, the more I fear Him. Because ingana si Lord ka, kuyaw o masuko. Ayog ibaylo ang kadyot nga kalipay, gamay nga butang, sa mga butang nga diin, lifetime unta. So do not act wickedness, do not plan wicked things, wicked plans, kay dili dyan maayo. So grabe, sakit kayo ng aminsahe. Ngunit dangatan sa inyong kamatayon. Isa lang katao lagi patay, di ba? Sinabot lang. Pero tanan yung membros sa pamilya. Isa-isa yun. Sa ato pa di na malubog. So sa pasabot, na yung mga tao nga wala nalubog itong kaluoy po na wala lubog. Nga naman, naaday past. Naaday history. Kay fulfillment siya sa prophecy. So, careful ta nga maghimo tagdaotan, magplano tagdaotan. Magamit-gamit ta og istorya, otoridad og istorya kay para lang jud na magsaksid ka sa atong wicked plans. Malipay atong palipayan. Pero ang Ginoo, pertidyong subuak. Kung di lang kay perting subuak, perting sukoa. Lahi man ang nagsubo o nagsuko. Arang-arang to nagsubo kaysa nasuko sa to. You made me very angry. So mo na nga nay alagad sa Ginoo nga gipabati ni Lord naman sa gipabati ni Lord ang kasuko. Na kung ingana ta mag-react pod sa mga alagad silog sa mga mensahe sa Ginoo. Si Lord atong unang kontra. Let's proceed. Tagas kaya ako nasudan ni sa una ba? So no one else so completely sold himself to what was even in the Lord's side as Ahab did under the influence of his wife Jezebel. Wala kunoy, matod pa, wala kunoy, isa nga iya gitugyan iyang kaugalingon ngadto sa yawa. Atubangan si Ginoo sama kang Ahab. Nga naman, ang iyang partner nga pwedeng gwapa, pwedeng bright, moo'y nakapahagsa niya. Careful ta sa gwapa, nagigamit lang sa yawa. Careful ta sa maalamon, nagigamit lang sa yawa. Amen. Because Satan will use things nga naa sa ato para magamit niya. If God is interested to use the gift that God has given unto us, Satan also is interested of what is in us. So, ibalikin na yung kalag by being instrument sa iyang authority nga gigamit sa kaaway. So, ayun ipagamit yung authority, ay ipagamit imong ngalan sa yawa. Ayun ipagamit ang tananaan mo sa yawa. Ang Ginoo ra ipagamit. Anak, kay nakikatungod sila mo gamit o dili tama. Hadlok kung sila mo gamit na to. His worst outreach was worshiping idols po. Grabe gitugan ni Lord kang Elijah. Ang pinapagod ka grabe nga kapungot nga igihatag ka na by worshiping idols just as the Amorites had done. Pinakagrabe ang igibuhat nga ang pagsimba o mga Diyos-Diyos sama sa mga gibuhat sa mga Amorites. The people whom the Lord had driven out from the land ahead of the Israelites. So, grabe, gilid ni mga tao mag-worship ng mga idols. But when Ahab heard this message, man naman itong sulti. Grabe, gipalangat sakit. Sakit siya kayo itong message ay, hari pa siya. Because he's the prophet of the nation at that time. Hari ang gisultian. Sakit kayo, no? When the Ahabs heard this message, he tore his clothing. Iyang gigisi, iyang sa niya nag-umanay sign nga nag-repent ka, nagsubok ka. He tore his clothing, dressed in burlap,
Naghubo siya sa nina. Nagbangutan siya and fasted, nagpuasa siya. He even slept in burlap and went about in deep mourning. Natulog siya nga sakuin sa nina. It means nagbangutan siya. O matod pa, grabe gid ang iyang pagbangutan. Ano man? Nakasabot siya sa mensahe. So, iyang kalipay is na stop. Kaya nakadawat siya sa mensahe seeking right message from the Lord sa iyang right messenger, pero para sa uban, dautan si Elijah. Kaya pulos lang sakit yung mensahe. Now, ako tamang-tamutan yun. Unsa inyong ganahan? Tsada kang mensahe hatag sa alagad kunuhay sa Ginoo nga dili to gikas Ginoo. Pero after all, internong hagsaan or ginasulti ang tagsakit para di na mahagsa sa interno. So, maingon jud ta nga katong sakit-sakit para di na mahagsa sa interno. Pero in the actual test of life, dito na makita na to. What is our choice? Amen. Unsa magid atong pilion? Because sa eskwelahan pa, unsa man nga klase nga test? Dili lang it true or false. Yes or no. Hello? Dagan kay wala eskwelahan nga isa ra gid ka klase sa test ang gihatag sa whole semester or sa whole month or sa whole school year. Tanan nga klase sa test ginhatag na to measure the understanding of the learners or the students. So why man niabot ko ato? Unsay pasabot? Nga ginatesta ni Lord sa different kinds of tests. Maybe in 1 month, in 1 semester, 1 year, or whole year, to let Him know us if we have learned already from His Word. Amen. That's the purpose of giving tests and examinations. So that you can record the score and give the students or learners grades. Sa may basis sa grading, kung walay test, walay exam. And not only that, but attendance, our character, our performance, our wisdom and understanding, our interactions in the classroom. Everything matters. Same also in the kingdom of the Lord. In the atog simba ni, but for everyone to understand, this is not just a worship. This is a class. Hello? This is a class. God is testing us monthly, weekly. Di ba na may weekly nga test, di ba? Na gani, di ba? Kadumdum ka. Pag-discuss ang teacher karon pagkahuman na short test. So, if that is the reality, that's also real in the sight of the Lord. So, the system of this world is just the good system in this world. It's just the shadow of the system of the Lord. Okay. So, nagkuan si Ahab. Kasabot siya sa message. Nadawat niya. Wala siya nag-react. Wala na siya nag-complain. And, asa na tani? Verse 28 na ta, di ba? Then another message from the Lord came to Elijah. Lain na po ang mensahe ni Abot. Gikan kang Lord, para kang Elijah, para. Do you see how Ahab has humbled himself before me? Oh, ganawa. Hindi kino? Ingon si Lord kang Elijah. Nagtugan si Lord, kaya nakikita, magit si Lord. Di magit nato malimtan si Lord. Ingon si Lord kang Elijah.
Nakita ba nimo nga nagpaubos si Elijah o si King Ahab? Nagpaubos siya atubangan ako. Through the message nga gihatag ni Lord kang Elijah. Because the message of God's servant, kung gikan dyan sa servant sa Lord, is dapat ato itong dawaton. Amen. Because He has done this kana. Kaya man nagibuhat, naghinulso siya, nag-humble down siya, I will not do what I promised during His lifetime. Kana, sa ato pa, kung mawala na siya, anak pa mo take effect. Di lang ipakita sa iya, kay naghinulsol man siya. Katong wala naghinulsol, low-ed yun ang ilang soul. So, kaning verse up to na to. Ang taong naghinulsul, dili makasaksi sa kapaitan, katalagman. Nga, moabot. Hello? I will not do what I promised during his lifetime. It will happen to his sons, and I will destroy his dynasty. Badayon, yapon, pero dili lang sa iyang panahon. Pero unsay dangatan sa pamilya, siya ang hinungdan og si Jezebel. Una-una si Jezebel. Kaya nagamit man si Jezebel sa yawa. So si pasabot, musulod ang yawa sa hunahuna para magamit, para mag-succeed ang yawa sa iyang wicked plans. So careful ta sa itong hunahunang pagbati atong baba. Because if we are not careful, what we are desiring in the future will really not happen. Ang atong gitingwa sa unahan nga maayo, dili na gyud maayo, daotan gyud siya. So careful ta. Because we are stepping forward, and as we are stepping forward, be careful to step the right steps, to do the right action, to really please the Lord, not to become the servants of the enemy. Let's proceed. Pati ang dynasty, ang iyang paghari, wala siya. So, no respect, isang manifestation of Jezebel's spirit, no respect of power and authority, no respect of person or people, like what she did to Naboth by accusing him or cursing God and killing him, no respect of property by taking Naboth's land. Di respetar og tao, person, people, property, position, and so on, and so on. Wag siya respetar. I-feeling niya, hawot gid siya, hari gid siya. Wala na ba diya? Basta kay mo na kung gusto. Kaya nga possessive ta, because ang yawa possessive. Dili mo humble ta. Okay, let's proceed to the next one. So, number 6 nga, manifestation sa Jezebel spirit. Calls herself a prophetess. Magpatawag po siyang propeta. Revelation chapter 2 verse 20. But I have this complaint against you. You are permitting that woman. Kingnan ni Lord ang church sa Revelation chapter 2. Nasupak si Lord, na siya complain, na siya reklamo. So, na ay gisumbong si Lord, na ay reklamo. Matod pa sa pulong si Ginoo sa kining sana Thyatira. Na ako'y complain, batok ninyo. Inyong gitugutan ang babae. Kana, that woman, kinsa na babae, that Jezebel who calls herself a prophet. Dili kay pasabot aning babae nga ga-teach. Walay problema ba ay ga-teach. Ang problema diya na ay Jezebel spirit. Unsa man ang tudlo sa Jezebel spirit, mo din ni karon. Kaya hindi pa nato sabto na to kayo. Kaya basig marong na to ni nga, hindi lagi pwede magtudlo, babae, sugot si Lord. Dili na mao. Na ako'y complain, batok ninyo, kay gitugutan ninyo, kanang babae, nga, nganlan og Jezebel, nga nagpatawag sa ikaw nga propeta, alagad bukunuhay siya, to lead my servants astray. Para gyud isadaag ang akong mga suluguon servants. Not my people, but servants. Ang mga suluguon niya, mo iyang sudlan, para mooy magamit kay ang iyang servants. Kay ang servants may magtudo. She teaches them to commit sexual sin.
Ang iyang gi-introduce nga pagtulunan kinaham sa kinadaghanan. Na okay ra ang sexual sin. Kaya human naman na gitrabaho ni Lord ang kapasayloan. And to eat food offered to idols. Mao na iyang teaching na okay ra ng sexual sin. Okay ra. O okay ra nang magkaon o mga pagkaon nga gihalad sa idols, which is dili gid masubot si Lord. So mao na ang isa sa teaching sa Jezebel. Kay gusto ni Satanas ma-defiled ta, mahugaw ta. Gusto niya nga makasulod sa atong lawas para na ay abnormalities sa atong lawas. Nga tingala ka nga naunsa naman ko, di na lagi ko dasig. Nagluya na lagi ko, di na ko nagbasa sa Bible, di na ko gananong pray, di na ko nagpamalantong. Luya jud kaayo akong spiritual aspect, o luya na po na akong lawas. Di ba kung na ay abnormalities nakasulod sa itong lawas na ay manifestation nga di mao. So gusto ni Satanas nga maka sulod through many entries. Food offered to idols. Unsa man na food, for example. Ha? Yes. Unsa pa? Kanang ikuan sa mga rituals. Halad-halad. O na. Offer man na. Padugo. Tinugod mo na. Di gusto si Lord, ana. Mundo isa sa atong deliverance session. Kalimot ako sa kadaghan. Kasatukin sa to. Dugay na naitabo. Sa pagdugay na naitabo, kung wala na siya na cut off. Wala na na-renounce. Wala na i-surrender. Padayon gyapon na. Nangan nga. Patugo. Munang na ay mga, wala mo kabanday, kanang mga dapit, mga kalsada, nga na ay nga disgrasya, magsige nanday na. Kay, dito sila na, oto di anak dapit sa una, disigris ang giampon na to, Lord, i-cleanse, i-redeem ni from bloodshed. O sukad ato wala na dyan. Kaya sa una, kada simana, grabe dyan di hoy. Tanaw ni mo, naging kakabuhi. Banaw dyan ang dugo. Naliinan ko ni Lord, you pray. And then, sa bala na, siya muna yung buhato ni mo, makalabay ka, mga roads, mga dalan. So muna makalabay at asa ko magbiyahe na ay signboard nga, this road is prone for accident. I'm called to redeem this. Let not the demon succeed to cause bloodshed. Tingnan na siya, even if we travel, we can be a great help by our prayers, our declarations. Tingnan na siya. So, careful ta. So, unsa ang teaching ni Jezebel? Okay ra ang sexual sin. Manang na mga alagad si Ginoo nga nag-commit ani. Kaya gitago-tago lang nila. Wala sila kabalo. Dayag na sa to. Katong i-repose na ko. Ang tanan nga himugtago ng mga sala. Ang ilang number 1 nga audience si Lord. Katong nagtago-tago sa sala, wala sila kabalo, ang number 1 niyang audience. The first one to see them is the Lord. O ba ito, nakita ni Lord ang gibuhat na namatay si Nabot. Itagbo, ingnan niya na si Elijah, tagbo ato dito. Aron ipadangat ang mensahe. May mga panahon, tagbuon ka sa mensahe, kaya ipawarningan ta ni Lord, o aron nga correct na to ang angay i-correct. Kaya gusto magkatag langit, gusto magkatag maayong ugma, maayong present, maayong ang tanan, magbuhat tag maayo. Ito magbuhat og dautan. Okay, let's proceed to the next one. ESP. And ating magtuga. But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. Inyong gitolerate sa ato pa. Kung yung doctrine dili na maayo, dili na pwede ipadayon sa pagtudlo. Kay mura bag ingani,
Nagpakaon na. Nagpakaon na siya. Kanya nangaon punta. So dili usugot si Lord ana. Anaanay bacteria, anaanay ang katu-katu that equivalent ang bacteria is equivalent to demon spirit. And is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. Isa po ni mag-officiate ka o wedding or marriage or solemnized marriage. Diba? Holy matrimony man na ang kasal. Balaan siya na seremonyas. Unya, ang nag-officiate, grabe po ang sexual sin. Kung saan man pagkuhan, tinood na license, pero ang spirituality level is dili maayo. Mamay na ko, I encourage everyone, ayaw siya mag-civil. Hello? Church wedding good or garden wedding? Nga, mangita mo, pastor, nga, nagpuyo, naangay mo, bless sa inyong kasal, para din mahimong sakal. Hello? So, holy matrimony of marriage. Wala ang sakramento sa kaminyoon, unya ang nag-officiate, bulog, yagot. Grabe ang pastora. That's very true. Nga mga dalagag ulitaw, sulod to kaminyoon, himo apod nga ang ginumahimoon, apodli, papunta. Hello? Ingan na siya. Proud, ang ginikanan, nga ingana ang ilang anak mo sa tag. Di ko makalimot sa gingon ni Tony Gonzaga. Nga, nag-face siya sa kaminyoon, undefiled. Wag siya nagpahilabot. Ingana ang iyang prinsipyo, ingana ang iyang pag-live sa Word of God. So, ang ikasal, putli, ang nagkasal putli, umunin to sa Matthew, Malakay. I want you to have godly descendants or godly seeds. Diyos nun nga mga kaliwat. Kay kasagara, gipulyot na, gidefile na sa yawa. By twisting our minds. Na okay naman, sugot man siya. Nisugot lagi babae lalaki ang pangutana, nisugot ba si Lord? Kana man ta, nag-una-una man ta, violators man ta. Amen. Di man sala, di man ikuan. Muna siya nga kuan, na-undefiled na mo na nga, ang atong mga anak. Badlungon, kay nagsugod man sa binhi. Is that reality? Is that possible? Yes. How can we expect godly descendants if the start is a wrong start? Amen. Unsaon man ako, dahon sa Diyos doon nakaliwat, kung ang sinugdanan sa binhi, di na maayo. Practice sexual immorality. Let's proceed to the next one. So, naman ta anak, teach you sexual sin man ta anak. Okay. Mo ni karon dayon nga servant mo ni sa mga alagad si Ginoo nga anak ni sana Eli. Okay, tatamahuan. Now Eli was very old, tigulang na Eli, but he was aware of what his sons were doing to the people of Israel. Eli, pari man nagyapon, yung mga anak na bulipot, tigulang naman siya. Aware daw kuno siya sa binuhatan sa mga anak. Kung sa binuhatan sa anak, he knew, for instance, kabalo siya, sama ni that his sons were seducing the young women who assisted at the entrance of the tabernacle. Lagi pa na karon. Mga alagad si Ginoo.
may kinagwali pero na ay mga binuhatan na sexual sin. And God knows. Kaya wala lagi matagos Ginoo. Munang okay ra sa ila nga anak. Walay badlongay kay kung badlo sa opel mas rebound man sila. Muna kasagara sa mga tao ka, alaga sa kawali o holiness ang kuan. Katunag, parang po kinabuhi. Di man ka mag-aiso kong wali, anak, kung maulaw mo ka. Eli said to them, I have been hearing reports from all the people about the wicked things you are doing. Ingon si Eli, i-confront yung mga anak sa nakadungog, mangkog, mga balita, gikan sa mga tao, may tungod sa dautan ng pagbuhat. Why do you keep saying, nga naman, shoot mo, nagpadayin mo sa pagpakasala. You must stop and sa, kinanan mo undang na mo anak, mga anak. The reports I hear among the Lord's people are not good. Kay dili maayo ako nadunggay. Nagbadlong siya. Pero ang iyong pagbadlong, wala ni effect. Nga naman, they enjoy sinning. Nag-enjoy na sila sa sala. They are already deceived. Ang taong deceived, mo justify gina, mag-enjoy na lang sa sin. Wala na'y guilt nila. Mahala na. Rustog lang eh. Let's proceed. So, humanataan na, no? Sige pa. Okay, mauni karon sa katong food offered to idols. Balikan sa nako itong kang ilay-ilay ganina. So, sinahita po sa mga anak ni Eli, nangamatay man to sila, di ba, ang duha? During sa battle sa AI. Pati pa ang anak niya. Upat mo ito namatay. Dua ka anak ni Eli. Dungan gid sa kamatay. Ang apo ni Eli, anak atong isang pari, nga anak niya, o ang iyang binaji. 2 sons, dayon grandson, o si Ichabod, the glory of God departed. Ang ngalan sa bata, nga natao, kay namatay man ang mama sa bata, umatod pa ang bata, ginganag Ichabod, the glory of God departed. Ang himaya sa Ginoo ni Hawa na. Ni layo na. Wala na himaya, wala na kahayag. And then, ang mama sa bata namatay. Upat namatay. Okay? For the wages of sin is death. They were conquered by the enemy. Gitugyan sa Lord sila sa kaaway, kung napildi sila o nangamatay sila. Bisan pagidala nila ang balaan na presensya ni Lord, pero ang nagdadadili na balaan, munang si Lord nasuko o gitugyan sa kaaway. It does not mean nga we claim the holy God, but we don't live a holy life. We are right before the Lord. We have to aim that we are labeled by God as righteous children. Sa Old Testament, sa Genesis, righteous. If nainapulo na lang ka-righteous. But in the New Testament, sa Matthew chapter 8, 25, dili lang righteous ang ikuan dito, but the sheep, the righteous, the blessed by the Lord. Ang pikas, mga karnero, o sana mga kanding, cursed. Kay mga yaw-yawan sila. Dili sila katabang. Kung naa sila gitabang, gibuhat, it's not wholeheartedly dili kinasing-kasing. It's just pretentious. Nala itabang, pero dili gid ina kinaiya. Hello. So, morning, mali ka na to sa Corinthians. May na lang. So, what I am trying to say, Nancy, Lord, am I saying that food offered to idols has something significance or that idols are real gods? Siya nga nag-ingon ba ko nga ang mga pagkaon naghihatag-halad sa idols is matud pa is na ay mga ipagsabot or that idols are real gods or ang mga Diyos tinuod ang mga Diyos? No, it's a diligent. Not at all diligent. I am saying that these sacrifices are offered to demons. Ngayon po nga, kini mga halad, gihalad is mga demonyo, not to God.
And I don't want you to participate with demons. Dili ko gusto nga magkiksalo mo sa demons. You cannot drink from the cup of the Lord and from the cup of demons too. Dili pwede nga mo inom mo sa upa, sa inuo, niya mo inom upa siyawa, kay kuan man, 50-50. Tapon-tapon, sa inuo dahil siyawa. You cannot eat the Lord's table and at the table of demons. So, what do we dare to rouse the Lord's jealousy sa anya? Ato ba siyang sukon? Ato ba siyang pasiluson? Do you think we are stronger than He is? Naguna-una ba po nga labawta niya? Sumusuko jud si Lord. Naatay gi-enjoyan sa kalibutan. Nabuskan sa kalibutan. Apan ang unahan, makapagutom na to o makapaguol na to. Yes or no? Yes. We must be careful of our activities, engagement in this world. Because time will come that the consequence will happen. Luoy dayo. Makaluluoy ta. And no one prays nga ingana itong dangatan sa unahan. Diba? Wala ta nagtinguha nga kalautan atong unahan. Kaya di man ta magtinguha na, wala man tayo magtinguha. Di na mahitabo kung di ta magbuhat og daotan. Amen. So let's avoid to let Jezebel's spirit enters in our mind, enters in our tongue, in our mouth, enter in our bodies. Maglikay jud ta kay masuko si Lord. Gusto niya mag-reap ta og rewards. Mag-enjoy ta sa blessing. Dili kay subo ta sa consequence. Let us pray. Blessed be the name of the Lord, the King of Kings, the God who continually teaches us and reminds us about righteousness, about holiness, about many things, about the strategies of the enemy using Jezebel. Jezebel's spirit is enticing the people, seducing the people to teach the teaching that can bring us farther from the Lord. Eating foods offered to idols, committing sexual sins, and enjoying it. Glory to God in the highest for reminding us always and giving us the chance to repent from all our sins, O God. Yung saliyang nadunggan na ni Ahab, ang iyong mensahe na sakit. Sa consequence sa ibuhat niya o ni Jezebel. He humbled himself. Wala ni mo tuguti nga sa iyong lifetime makita sa consequence. But you've said already and it really happened. Lord, salamat sa tanan niyong pag-reminding mo ka naman. Continue to be with us. Give us sound mind, good understanding, to understand your words, and to obey your words, Lord God. So that we will be enjoying our journey until you come to take us and bring us to the place where you are, where there is no sickness, no worries, no problems that we will encounter, but full of peace, joy, full of light. There's no need for the sun to bring light and moon and the stars kay ikaw na madanag o Diyos. Bless us all together in Jesus' mighty name we pray. Amen.